May bagong Santo Papa? Sino nga ba si Robert Francis Prevost bago ihalal, ika-267 na Santo Papa? Bakit napili niya ang Pope Leo XIV? Halina't ating alamin. Bago muna ang lahat, paklik naman po ang subscribe button, like and share na rin po, para laging updated sa mga bagong content nating gagawin. Maraming salamat po, God bless. Bago ang kanyang halalan bilang Pope Leo XIV, si Cardinal Robert Francis Prevost ay Prefect of the Dicastery for Bishops. Narito ang talambuhay ng ika-267 na obispo ng Roma. Ang unang Augustinian Pope, Leo XIV na ay ang pangalawang Roman Pontiff pagkatapos ni Pope Francis mula sa Americas. Hindi tulad ni George Mario Bergoglio, gayunpaman, ang 69 na taong gulang na si Robert Francis Prevost ay mula sa hilagang bahagi ng kontinente, bagamat gumugol siya ng maraming taon bilang isang misyonero sa Peru bago nahalal na pinuno ng mga Augustinians para sa dalawang magkasunod na termino. Ang bagong obispo ng Roma ay isinilang noong ika-14 ng Setyembre taong 1955 sa Chicago, Illinois, kina Luis Marius Prevost, may lahing Pranses at Italyano, at Mildred Martinez, may lahing Espanyol. Mayroon siyang dalawang kapatid, sina Luis Martin at John Joseph. Ginugol niya ang kanyang pagkabata at pagbibinata kasama ang kanyang pamilya at nag-aral muna sa Minor Seminary of the Augustinian Fathers at pagkatapos ay sa Villanova University sa Pennsylvania, kung saan noong 1977 ay nakakuha siya ng degree sa mathematics at nag-aral din ng philosophy. Noong ika-1 ng Setyembre ng parehong taon, pumasok si Prevost sa novitiate ng Order of St. Augustine, OSA, sa St. Louis, sa lalawigan ng Our Lady of Good Counsel ng Chicago, at ginawa ang kanyang unang propesyon noong ika-2 ng Setyembre taong 1978. Noong ika-29 ng Agosto taong 1981, ginawa niya ang kanyang taimtim na panata. Ang hinaharap na pontiff ay tumanggap ng kanyang teolohikong edukasyon sa Catholic Theological Union sa Chicago. Sa edad na 27, ipinadala siya ng kanyang mga nakatataas sa Roma upang mag-aral ng canon law sa Pontifical University of St. Thomas Aquinas. Sa Roma, inordinan siyang pari noong ika-19 ng Hunyo taong 1982 sa Augustinian College of St. Monica ni Arsobispo Jean Jadot, Pro-President noon ng Secretariat for Non-Christians, na kalaunan ay naging Pontifical Council for Interreligious Dialogue at pagkatapos ay ang Dicastery for Interreligious Dialogue. Nakuha ni Prevost ang kanyang licentiate noong 1984 at nang sumunod na taon, habang inihahanda ang kanyang tesis ng doktor, ay ipinadala sa misyon ng Augustinian sa Chulucones, Piura, Peru, 1985 hanggang 1986. Noong 1987, ipinagtanggol niya ang kanyang tesis ng doktor sa The Role of the Local Prior in the Order of St. Augustine, at hinirang na direktor ng Bocasayon at direktor ng misyon ng lalawigan ng Augustinian ng Mother of Good Counsel sa Olympia Fields, Illinois. Misyon sa Peru ng sumunod na taon, sumali siya sa misyon sa Trujillo, sa Peru rin, bilang direktor ng Joint Formation Project para sa mga kandidatong Augustinian mula sa mga vicariates ng Chulucones, Iquitos, at Apurimac. Sa loob ng 11 taon, nagsilbi siya bilang nauna sa komunidad, 1988 hanggang 1992, Formation Director, 1988 hanggang 1998, at instruktor para sa mga nag-aangking miyembro, 1992 hanggang 1998, at sa Archdiocese of Trujillo bilang Judicial Vicar, 1989 hanggang 1998, at propesor sa San Carlos Seminary Law. The Patristics, Marcelo. Kasabay nito, ipinagkatiwala din sa kanya ang pastoral na pangangalaga ng Our Lady Mother of the Church, na kalaunan ay itinatag bilang parokya ng St. Rita, 1988 hanggang 1999, sa isang mahirap na suburb ng lungsod, at naging parish administrator ng Our Lady of Montserrat mula 1992 hanggang 1999. Noong 1999, siya ay nahalal na provincial prior ng Augustinian Province ng Mother of Good Counsel, sa Chicago, at pagkaraan ng 2.5 taon, ang ordinaryong General Chapter ng Order of St. Augustine, ay inihalal siya bilang Prior General, na nagkumpirma sa kanya noong 2007 para sa pangalawang termino. Noong Oktubre taong 2013, bumalik siya sa kanyang Augustinian Province sa Chicago, nagsilbi bilang direktor ng formation sa St. Augustine Convent, unang konsehal, at provincial vicar,
mga tungkuling hawak niya hanggang sa hinirang siya ni Pope Francis noong 3 ng Nobyembre taong 2014 bilang Apostolic Administrator ng Peruvian Diocese of Chiclayo, na itinaas siya sa episkopal na dignidad ng TFAR na obispo. Pumasok siya sa diocese noong 7 ng Nobyembre, sa presensya ni Apostolic Nuncio James Patrick Green, na nag-orden sa kanya na obispo pagkaraan lamang ng mahigit isang buwan, noong 12 ng Disyembre, ang pista ng Our Lady of Guadalupe, sa Cathedral of St. Mary. Ang kanyang episcopal motto ay, In Illo Uno Unum, mga salitang binigkas ni San Augustine sa isang sermon sa awit 127 upang ipaliwanag na, bagamat tayong mga Kristiyano ay marami, sa iisang Kristo tayo ay iisa. Obispo ng Chiclayo, Peru, mula 2015 hanggang 2023 noong 26 ng Setyembre taong 2015, siya ay hinirang na obispo ng Chiclayo ni Pope Francis. Noong Marso taong 2018, nahalal siya bilang pangalawang vice-presidente ng Peruvian Episcopal Conference, kung saan nagsilbi rin siya bilang miyembro ng Economic Council at presidente ng Commission for Culture and Education. Noong 2019, hinirang siya ni Pope Francis bilang miyembro ng Congregation for the Clergy, 13 ng Hulyo taong 2019. At noong 2020, isang miyembro ng Congregation for Bishops, 21 ng Nobyembre. Samantala, noong 15 ng Abril taong 2020, hinirang din siyang Apostolic Administrator ng Peruvian Diocese of Callao. Prefect of the Dicastery for Bishops noong 30 ng Enero taong 2023, tinawag siya ng Papa sa Roma bilang Prefect of the Dicastery for Bishops at Presidente ng Pontifical Commission para sa Latin America, na nag-promote sa kanya sa ranggo ng Arsobispo. Nilikha ang Cardinal noong 2024. Nilikha siya ni Pope Francis na Cardinal sa Consistory ng 30 ng Setyembre ng taong yun at itinalaga sa kanya ang Diaconate of St. Monica. Opisyal niyang kinuha ito noong 28 ng Enero taong 2024. Bilang pinuno ng Dicastery, lumahok siya sa pinakabagong Apostolic Journeys ng Papa at sa una at ikalawang sesyon ng 16th Ordinary General Assembly ng Synod of Bishops on Synodality, na ginanap sa Roma mula ika-4 ng Oktubre hanggang 20, 2023, at mula ika-2 ng Oktubre hanggang 27, 2024, ayon sa pagkakabanggit. Ilang beses na din bumisita si Robert Francis Prevost o Pope Leo XIV na narito ang mga nagbahagi ng mga larawan. Ang bagong halal na Papa, si Leo XIV, ay dating bumisita sa Iloilo City noong siya ay pari pa. Sa isang post noong Biyernes, sinabi ng University of San Agustin Archives and Museum na si Pope Leo XIV, na kilala noon bilang Robert Prevost, ay bumisita sa Iloilo City noong Pebrero taong 2002. Napakakahangahangang pagkakataon na masaksihan ang kanyang presensya sa aming campus bago pa man ang kanyang pagkapapa. Isang tunay na hindi malilimutan at nakasisiglang sandali para sa aming komunidad, sabi nito. Sean Rafio. Bago pa man mahalal bilang Santo Papa, minsang bumisita sa Talisay City, Cebu si Robert F. Prevost, OSA, DD, na ngayon ay si Pope Leo XIV. Bilang Prior General ng Order of St. Augustine, pinangunahan niya ang pagbabasbas ng Santo Niño de Cebu Parish Friday noong 2004. Courtesy, Order of St. Augustine Province of Santo Niño de Cebu, Philippines. Samantala, noong ika-4 ng Oktubre taong 2023, hinirang siya ni Pope Francis bilang miyembro ng Dicasteries for Evangelization, Section for First Evangelization and New Particular Churches, for the Doctrine of the Faith, for the Eastern Churches, for the Clergy, for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, for the Apostolic Life, for the Culture and Education, for the Legislatives of the Vatican City. Sa wakas, noong ika-6 ng Pebrero ng taong ito, itinaguyod siya ng Argentine Pope sa Order of Bishops, na nagbigay sa kanya ng titulo ng Suburbicarian Church of Albano. Pagkaraan ng 3 araw, noong ika-9 ng Pebrero, ipinagdiwang niya ang misa na pinamunuan ni Pope Francis sa St. Peter's Square para sa Jubilee of the Armed Forces, ang ikalawang pangunahing kaganapan ng banal na taon ng pag-asa. Sa pinakahuling pag-ospital ng kanyang hinalinhan sa Gemelli na ospital, pinangunahan ni Prevost ang rosaryo para sa kalusugan ni Pope Francis sa St. Peter's Square. Narito ang unang mensahe ng bagong Santo Papa na si Pope Leo XIV. Halina't pakinggan natin.
La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme
verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo Iglesia fiel di Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis,
Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Sanay na gustuhan nyo ang content natin, maraming salamat po.